So sabi agad ng nag-comment, if there is no president, where can I find help? Hindi kasi ganito yan, mga minamahal. Siyempre, di ba, yung tinamaan ngayon ng lindol ay yung bahagi ng area ng Mindanao. So, hindi naman yung Davao, bahagi ng area ng Mindanao. Kasama na din po doon yung Davao, pero most likely, ang pinaka natamaan talaga ng lindol ay yung Region 1, which is doon sa lugar nga po ni Manny Pacquiao, yung Jensan. Kaso, ito. Agad-agad pong nagpadala ng tulong si PBBM. Bigas sa mga apektado ng lindol. Ang problema, kahit dyan sa Jensan, abay pinupolitika ng kampo ni Vice President Sara Duterte ng mga DDS, ito nga pong pamimigay ng tulong ng ating presidente. Alam niyo sa panahon dapat ng sakuna, dapat lahat tayo nagtutulong-tulong. Sa panahon ng sakuna, dapat meron tayong iisang boses. Set aside natin yung politika. Ako nga, kahit nasa Davao, di ba? Tinamaan daw ng lindol yung Davao. Nalulungkot ako. Di ba kahit taga dyan si Sara Duterte, nalulungkot ako. Bakit? Hindi naman ako nalulungkot kay Sara. Nalulungkot ako sa mga nasasakupan niya kasi iniisip ko, may gagawin bang kilos itong ating Vice President? Ha? May gagawin bang kilos itong si VP Sara Duterte para sa mga taga Davao? Iniisip ko yung mga tao sa Davao kasi hindi naman lahat ng mga taga Davao ay para kay Sara Duterte. Kasi iniisip ko, what if magpadala ng tulong again ang presidente pero harangin na naman nilang muli? Diyan ako natatakot. Yung may nakikita tayong pinapadala ang presidente pero walang natatanggap yung mga tao doon dahil pinupolitika nila. Diba Ninito Umali? Which is, yan yung kinakatakot ko. Now anyway, mga minamahal, yung Mindanao earthquake, pinaka-centralized niya ng nasawi is yung Region 1, Region 12. Diba? Na umakyat na nga sa 32 ang nasawi. 32, first day of school kahapon. Grabe no, nakakalungkot sa ilang mga kabataan na first day of school pero trauma ang kanilang inabot. So merong mga gusali ang gumuho, fast food chain, mga buildings, mga... Yes, I am live. Alice Jaruca. Yes, I am live. So, naawa ko kasi madaming buhay na naman ngayon ang apektado nitong lindol na to. Kasi yung lindol, unpredictable eh. 'Di ba 10 minutes lang magre-red alert sa yung cellphone mo. Ito, merong lindol na mangyayari. Ito, kailangan tumakbo ka na. Hindi kagaya sa bagyo. Mga 5 days, malalaman na natin kung may namumuong low pressure area. 'Di ba? So, yung bagyo kasi, yung lindol, unpredictable. Kaya dapat may mga relief goods na dapat kahit walang bagyo, kahit walang lindol, merong mga nakapack in. 'Di ba mga minamahal? Ngayon, itong si PBBM, syempre tawag dito, hands-on. Nagpadala ng tulong. Oo, dyan sa Mindanao. Pero kahit dyan sa Jensan, abay, ng ina, nitong mga DDS camp na to, hinaharang ang tulong ni PBBM. Bakit ganon? Ha? Hindi niyo ba ito nakikita tong balitang to? Tingnan nyo, maawa naman kayo. Ang dami nang nasawi, Panood natin sa inyo, mga minamahal. Alas 8 ng umaga ay nakatakdang ipagpatuloy ng mga responder ang kanilang search operations sa dalawa pang naiulat na nawawala sa gumuhong gusali na yan dito sa Barangay Kalumpang sa General Santos City matapos ang magnitude 7.8 na lindol kahapon ng umaga. At makikita ninyo ang epekto ng malakas na pagyanig kahapon, bumigay ang mga poste at halos gumuho na ang buong gusali. Isa lang ang gusaling yan sa ilan pang mga business establishment na lapis na napuruhan ng malakas na lindol. Nakausap natin si Aling Joslinda Deluvio na napapaiyak na lamang at hindi makatulog kagabi sa kaiisip na kanyang anak na si Joey na pinaniniwala ang isa sa mga natrap sa loob nitong gusali. Kinwento ng mga katrabaho ni Joey na may tinulungan pa umano ito at bigong makalabas ng mangyari ang lindol. Kagabi nakaranas ng malawakang brownout at sarado ang maraming negosyo. Ang mga fast food restaurant
dinayo ng maraming customer. May ilang residenteng takot na manatili sa kanilang bahay dahil sa mga aftershock. Sa tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa Soc-Sargen Region, mahigit 500 aftershocks na ang naitatala hanggang alas 8 kagabi. Ngayong araw, ipagpapatuloy rin ang structural assessment upang matukoy ang pinsala ng mga gusali at kung ligtas pa itong matutuluyan. Sa buong Soc-Sargen Region, mahigit 2,500 na pamilya ang nawala ng tirahan na karamihan ay nasa evacuation centers. 32 naman ang nasawi habang 144 ang sugatan sa buong rehiyon. Kita ninyo? 'Di ba? Dapat ito yung mga oras na nagtutulungan tayo. 'Di ba? Tama ka. Jojo Velasco, yung Mindanao ay hindi po pagmamay-ari ng mga Duterte. Yung Mindanao hindi po pagmamay-ari ni VP Sara Duterte. Yung Mindanao hindi po pagmamay-ari ng kahit na sino mang Duterte, si Digong, si Sara, si Baste, si Pulong. Hindi po pagmamay-ari ng Duterte yung Mindanao. Again and again and again. Uulitin natin, wala pong titulo na nakasulat na pagmamay-ari ng Duterte itong Mindanao. Kaya walang karapatan. Walang karapatan ang mga Duterte para hadlangan ang tulong ni Presidenteng pinadala dyan sa Mindanao. Ultimato yung mga congressman sa Mindanao, di ba gusto kang ma-impeach? Dahil tingnan mo yung pinanggagawa mo, reflection na to sa'yo, Sara Duterte. Diba? Nanggugulo ka pa sa panahon ng sakuna, namumulitika ka pa, imbis na piliin mo ang bayan mo, piliin mo yung tao, piliin mo sila sa panahong ito, pinupolitika mo, gusto mong palabasin na walang tinutulong si PBBM. Yan yung gusto niyang palabasin, mga minamahal, na walang naitulong si Presidente sa Mindanao, kaya lahat ng relief goods, lahat ng mga pinapadalang ayuda ng ating Presidente, gustong palabasin ni Vice President Sara Duterte na walang natanggap ang mga taga Mindanao. Paano? Paano wala silang matatanggap? Hinaharang ninyo. Sa sobrang workaholic ng ating presidente nung nagkaroon ng lindol, sabi niya nga kung po pwede lang, itigil nyo muna yung awayan nyo sa Senado, unahin nyo muna tong lindol. 'Di ba? Pakikisimpatya naman. Magbigay naman kayo ng simpatya, oo. 'Di ba? Nalilindol na tapos kayo ganyan pa din yung attitude ninyo. Simpatya naman. 'Di ba? Sabi pa nga yan ng ating presidente, according kay Yusek Claire Castro, tumulong naman tayo. 'Di ba? Oo, sana dito naman tayo umabot sa punto na kahit paano magkabati-bati muna tayo kahit ilang segundo. Wag mo nang unahin kung sino yung Senate President, kung sino ba yung may power sa pwesto na yan. Please, dito muna tayo, makisimpatya muna tayo sa mga nalindulan. 'Di ba? Sa mga biktima ng earthquake na yan, sa mga biktima ng mga tawag dito, ng hindi natin inaasahang panahon. 'Di ba? Tapos ngayon, gusto nyong politikahin? Sabi dito ni Alice Daruca, Duterte controls the peoples in Mindanao because they are scaring in the people in Mindanao, so they will be forced to vote for Duterte. Ganyan yung nangyayari, to be honest, mga minamahal. Pinupwersa nila ang Mindanao yung mga tauhan sa Mindanao na hindi makareceive ng food packs, hindi makareceive ng tulong ng ating gobyerno para palabasin na walang tinutulong, walang ginagawa si PBBM. Gusto nilang i-portray na si PBBM pa mismo yung namumulitika. 'Di ba, mga minamahal? Hindi ba masarap sa damdamin nyo na nagtutulungan kayo? Hindi ba masarap sa kalooban mo, Vice President Sara Duterte, na tinutulungan ni PBBM ang Mindanao? Hindi ka ba natutuwa doon or naiinggit ka kasi si PBBM mayroong kinikilos tapos ikaw wala? 'Di ba? Naiinggit ka ba dahil mas nauna pang kumikilos ang presidente na nandito sa Luzon kaysa sa vice presidente na nandoon sa Mindanao na wala palang second backup plan? 'Di ba? Imagine that, mga minamahal. 'Di ba dapat pag bagyo, for example, pag bagyo, bago dumating ang bagyo, hindi naman natin sabihin na tatamaan talaga, malakas man or hindi natin alam, 'di ba? Kasi sasabihin lang sa low pressure na medyo mahina, pero pagdating malakas pala.
So kahit sabihin man natin na malakas or hindi, dapat 5 days before na darating ang bagyo, may impake na tayo, meron tayong relief goods. 'Di ba? Kahit sa lindol, hindi natin inaasahan yung lindol. Dapat may food packs na yan. Meron na mga nakareding pang-emergency kit. 'Di ba? Dapat meron ng ganon. Kaso ano yung nangyayari, mga minamahal? 'Di ba? Walang ginawa si VP Sara Duterte. Namumuliti ka sa panahon ng disaster. Namumuliti ka sa panahon na mas kailangan siya ng tao. Sabi ni MCGI Careless Organization, PBBM working, Sara Duterte walking. Totoo, mga minamahal.